Magandang umaga sa inyong lahat. Pagpasensyahan niyo na dahil wala pa rin tayong, tawag niyan, face to face 'no, pagkikita. Nami-miss ko na kayo 'no. Nami-miss niyo na ba ang isa't isa? Yan, sana nga nami-miss na natin ang isa't isa. At sana gumaling na yung mga kaklase ninyo 'no, na ano ba sa tawag niyan, sa Tagalog yung chicken pox? Meron ba? Meron bang ano bang tawag sa chicken pox? Bulutong tubig. Oh, okay. Bulutong tubig 'no. Sana gumaling na yung mga kaklase niyong may bulutong tubig. Okay, sige at least nakatuto kayo ng bagong talasalitaan na bulutong tubig, chicken pox, 'no? Sige, magandang umaga sa lahat. Sa ulit, dito na tayo sa Filipino 5 kung inuna mo itong video ng Filipino kasi pwede naman na unahin mo 'to or kahit yung anong subject, yung tatlong subject na yun 'no. Ah, Pag-aaralan natin ang tungkol sa pandiwa. Bagamat alam ko na meron na kayong ano, mga ideya, of course 'no, kung ano ang pandiwa. Tawag yan, kumbaga isa na ito sa mga basic na lesson 'no, simula pa lamang nung grade 1 kayo. Ewan ko lang kung kindergarten may pandiwa na ba sila, salitang kilos 'no. Ngayon bago tayo tawag yan, ah, tumuloy sa lesson o sa ating aralin, magkakaroon muna tayo ng konting, gawain. Puwede kayong mag-guess 'no, habang nanonood, okey. Ang bata ay bigyan niyo ako ng pandiwa base sa larawan na inyong nakikita. Ang bata ay ano, para akong Dora dito. Ang bata ay, of course, yan ay kumakain. 'Pag may nagsagot diyan na naglalaba, bantayan lang, Ayun, kumakain ang bata, halata masyado. Oh. Si Ella ay, ano kayang sagot? Obvious naman 'no, ano nga ang sagot dito? Si Ella ay okey, tama, natutulog, ayan. Okey, sunod. Ako ay blank mamaya. Ano bang ginagawa ng, nasa larawan? Ako ay ano, hmm? Ako ay kakanta mamaya. Kasi mamaya pa. 'Pag nangyari na, ano ibig sabihin? Anong pandiwa? Paano natin gagamitin yung pandiwa? Ako ay kumanta kanina, 'di ba? 'Pag ngayon, kasalukuyan, ako ay kumakanta ngayon. Ako ay kakanta mamaya. Okey? Sige. Sunod, meron tayo dito. Malapit na. Kami ay blank or puwang tuwing Pasko. Ano 'yan? Kami ay baka iba-iba yung sagot niyo 'no? Iba't ibang pandiwa ang binigay niyo. Baka yung iba hindi pandiwa. Okey, kami ay eto, ano ba nakikita niyo, may mga pagkain, ano ibig sabihin nun, 'di ba? 'Pag 'pag malapit na yung Pasko, ah, isang araw bago ang Pasko nagkakaroon tayo ng Noche Buena 'no, yan. Kami ay naghahanda tuwing Pasko. Ayun, sheesh, naghahanda tuwing Pasko. Sino dito naghahanda tuwing Pasko? Nag ha? Sige. So yun lamang yung mga pandiwa na ating, inilagay 'no, sa pangungusap na para mabuo yung pangungusap. So 'pag sinabi natin mabilis lang 'to kasi pandiwa lang naman nile-lesson natin, 'wag na natin i-complicate 'no. Sinabi nating pandiwa, nagpapakita ng kilos o galaw. May kilos, may galaw, 'yan. So ito ay maaaring, sinabi ko kanina, pangkasalukuyan or present 'no. If you still remember our lesson,
no, when sa English subject natin, we've discussed about the past, present, and the future, no? We discussed different tenses, simple tenses, perfect tenses, di ba? Kumbaga dito sa asignaturang Filipino, meron din gano'n, no? Pag sinabi nating past, yan ay pangnagdaan, nangyari na, tapos na, okey? 'Wag na balikan, joke lang. Tapos na, 'no? Pangnagdaan ng dumaan na siya, tapos na nangyari. Pag sinabi nating pangkasalukuyan, nangyayari ngayon, okey? Ginaganap ngayon o at ano ba tawag dun sa pag gumagamit tayo ng linking verb, o ganap siya na diwa, 'no? Halimbawa, ang Pilipinas ay nasa Timog Silangang Asya. Halimbawa lang 'yun. Okey, sige. 'Pag sinabi nating panghinarap, in the future, okey, future, mangyayari pa lamang. Eh, sige. So 'yan ang mga pandiwa. Nakalimutan ko, buksan ninyo ang inyong aklat sa kanina pa tayo nagdi-discuss ng pandiwa pero hindi ko nabanggit 'no, kung ano yung bubuksan ninyo. Ay, dahil wala rin akong dala talaga na aklat. Nagpasuyo lang ako kay David, eh. Nagpasuyo lang ako sa kanya kagabi na i-send yung page, yung i-send yung pages na ay hindi, nagpasuyo ako na kunan niya ng larawan yung mga yung mga pag-aaralan natin. Wait lang kasi titingnan ko yung chat niyo. Okey, buksan ang inyong aklat sa pahina 102, okey, hanggang 103. Ayan, pasensya na ngayon ko lamang nasabi 'no. Ah, I encourage you na basahin yung kuwento ng ano ba yung kuwento na 'yan, yung Unganda ba 'yan? Oh, 'yan. Basahin niyo 'yan 'no. Sige kayo mag-announce lang ako kung ano ang gagawin niyo. Puwede ko ipabasa sa inyo 'yan at sasagutan yung mga tanong. Okey, sige. So, 102 to 100 pero base tayo dito sa 103 'no. So, kung makikita niyo konti lang talaga 'no, maliit lang yung parang ganito lang yung lesson. Wow, klarong-klaro naman teacher. Basta konti lang yung, nilalaman ng pag-aaralan natin ngayon. Okay, so ang pandiwa, binubuo din ito ng salitang ugat at panlapi 'no. Minsan binubuo ito ng salitang ugat at panlapi. Pero may mga pandiwa naman na salitang ugat lang. Halimbawa, takbo, lakad, sulat 'no, basta galaw, nagpapakita ng galaw, nagpapakita ng kilos, pandiwa 'yan. Okay, ngayon sabi dito sa aklat ninyo, binubuo ito ng salitang ugat at panlapi. 'Pag sinabi nating binubuo ng salitang ugat at panlapi, kung ito ay kayarian ng salita, ito ay tinatawag na may lapi, 'di ba? May lapi. Ngayon, saan ba natin ginagamit 'no, ang panlapi sa pagbuo ng pandiwa? Una, meron tayong unlapi. So, ginagamit natin si mag, si i, si pag, at si okay? Dinadagdag natin 'yan saan? Sa salitang kilos o galaw. Halimbawa, magsalita, makasali, ano ipagyabang, tama, ipagyabang. Alam niyo parang shortcut na, ipagmayabang, ipagyabang, pag-isipan. Again, 'di ba? Hindi ko na na-review yung tungkol sa bantas 'no, pero sige, next natin na tawag niyan, next natin na lesson, ire-review ko kayo tungkol sa bantas 'no. Baka nakalimutan niyo na yung bantas, eh. Isang araw lang natin yun na-discuss 'no, tapos boom, nagka-chicken pox halos lahat sa inyo. 'Yan, pag-isipan. Tandaan gumagamit tayo ng gitling, okey, sa panlapi 'pag ito ay nagtatapos sa o nagsisimula ang sa ang pandiwa saan? Nagsisimula ito sa patinig. Nakuha? A, E, I, o, U. Gumagamit tayo ng, ah, gitling. Ayun, gitling. Gumagamit tayo ng gitling. Umalis. Ayan. Umalis. Hindi naman pwede na umalis, 'di ba? Hindi ka naman gagamit ng gitling diyan. Eh, depende talaga sa salita. Umalis. Yan.
Ayun, pag sinabi naman natin gitlapi, nasa gitna, hindi siya sa unahan, 'no? Makikita niyo 'yan, naka-highlight niyo 'no, nasa unahan. Pag sinabi nating unlapi, unahang panlapi. Ngayon, pag sinabi nating gitlapi, gitnang panlapi. 'Yan, ginagamit natin diyan si at si in. Halimbawa, tumayo, 'no, tayo. Yung salitang ugat diyan ay tayo. Dinagdagan lamang ng sa gitna para maging tumayo. Sinalubong, 'no, salubong. Dinagdagan ng panlaping in sa gitna, 'no, naging sinalubong. Ayan. Sinabi nating gitlapi, gitnang panlapi. O ngayon, meron tayo dito, isa pa, panghuli siya, hulapi. Ayan. Pag sinabi naman nating hulapi, obvious na hulihan, no? Sinusulat sa hulihan ng pandiwa. Pero pandiwa ba tong damitan? Pero, ano tawag, pandiwa ba yan? Damitan? Parang ano naman siya, parang noun siya. Ayan. Halimbawa yun sa aklat niya. Sabihan. Yun, tama yun. Sabihan. No? Sabi plus han, sabihan. Basahin. Basahin yan, nakulang ng ano yung H. Yan. So, nilalagay natin, pag sinabi natin hulapi, hulihang panlapi na nilalagay natin sa dulo ng salitang kilos o galaw. Nakuha? O, yan naman yung pag-aaralan ninyo sa Filipino, no? Tungkol lamang sa pandiwa. Pero nakalimutan ko pala, pag-aaralan nyo pa pala yung bantas kasi hindi pa talaga kayo tawag yun, nakagets no, ng bantas. Kahit mo konti lang yung nasa aklat ninyo. Pero sige, i-review natin yon next lesson. Kung hindi bukas, sa Wednesday na siya, no? Yan. So, guess nyo nung oras, no? Nung oras ngayon. Kasi tulog na yung mga tao. Yung oras ngayon ay, halang, hindi nahiga. Ayun. 1:34 na. Kaya, magkakaroon tayo ng activity. Ayan. Gawain. Magkakaroon ngayon ng gawain. So, pwede kayong magsagot dyan, no? Sagot-sagot lang kayo. Pero baka yung iba tinatamad na eh. No? Huwag kayong tamarin. Pasensya na dahil tayo ay ah nagtawag yan, distant distance learning. Malayo tayo sa isa't isa. Pero at least natututo kayo. No? Sige, pagkilala sa pandiwa. So, bawat pangungusap ay may isang salita na nagpapakita ng kilos o galaw na dito sa mga pangungusap na to. So, again, ang tawag natin sa salitang kilos ay pandiwa. No? So, bilugan ang pandiwa sa bawat pangungusap. So, paano nyo yung bibilugan? Kasi nasa ano tayo, nakatingin na kayo sa screen. So, babasahin na lang natin at aalamin natin. Kasi mamaya, meron kayong gagawin. Okay? Sige, number 1. Si nanay, wala pa nga. Mali ako eh. Pinindot ko na. Sige, sige ulit. Si nanay ay nagluto ng hapunan. Okay. Si nanay ay nagluto ng hapunan. Ano? Nagluluto. Ayan. Kasalukuyan. Na ngayon, nagaluto si nanay. Okay. Sige, anong pandiwa natin? Nagluluto. Tama. Char. Lumabas na pala yung sagot kanina. Okay, number 2. Tapos na ako maghugas ng mga pinggan. Ano ang salitang ugat? Salitang ugat? Oh no. Ano ang pandiwa? Pasensya na. Kasi anong oras? Hmm. Okay. Sige, sige. Ano ang pandiwa? Salitang kilos sa ano? Pangalawang bilang? Okay, maghugas. Tama. O, pangatlo, binabasa ni tatay ang bagong dyaryo. Binabasa ni tatay. Anong salitang kilos? Binabasa. Okay. Sana nagsagot-sagot din kayo dyan, no? Pang-apat na bilang, si Amelia ay nag-aaral sa kanyang silid. Ano ang sagot dito? Si Amelia. Okay. Ayun na. Nag-aaral. Pinag-aralan na natin si Pandiwa sa Kwirang Layon pa lang, di ba? O, ayan. Naglalaro ang mga bata sa bakuran. Ano ang salitang kilos natin na Pandiwa dito? Naglalaro. Ayan. So, napakadali lamang. Again, pag sinabi nating Pandiwa, nagpapakita ng kilos
o galaw. Pwede itong pangnagdaan, nangyari na, pangkasalukuyan nangyayari ngayon, at tama ba, pangkasalukuyan? Oo, nangyayari ngayon. At panghinaharap in the future, 'no? Ayan, so diyan natin ginagamit si pandiwa. At saka meron din tayong ginagamit na mga panlapi na dinadagdag natin sa salitang ugat o salitang kilos para makabuo ng pandiwa. Nakuha? Sana nakuha niyo at na-gets niyo. Okay, so para sa inyong gawain na ipapasa niyo, sagutan ang pahina 103, gawin natin. Okay? Pagtapos na kayo, picturean nyo lang, tsaka pwede nyo i-send sa akin. Pwede din na i-PM nyo, no? Para no sharing of answer. Baka yung iba ginahintay lang na mag-send yung kaklase para makita yung sagot na. Wag ganon. Dapat magsagot kayo na kayo talaga. Okay? Sige. So, yan lamang ang gawain ninyo sa Pilipino at bukas or next day, pag-aaralan natin ulit ang bantas. Okay? So, maraming salamat sa pakikinig.